Tawagin niyo akong Marlon. Nangyari ito 1999. Fresh graduate po ako nito sa kurso na may patungkol sa media. Yung mga panahon na yan, apply ako ng apply. Pero hanggang sa tumagal ang mga panahon, wala pong tumatanggap sa akin. Hanggang sa lumipas sa mga panahon, nadidisappoint na ako sa sarili ko noon, inis na inis ako. Yung mga magulang ko nga noon na pagsasabihan na ako na baka raw hindi ko ginagalingan. Ano raw bang klaseng katangahan ang pinapakita ko sa interview? Natama daw ang desisyon nila. Dapat daw hindi ako nagkurso na ganoon. Dapat yung tungkol sa negosyo. Yung family ko kasi, mga profesional po. Lahat. May teacher, may negosyante, may engineer. Meron din pong nurse noon. Samantala, ang kinuha ko ay kakaiba. Media. Na noong mga panahon na yun parang hindi pa po masyadong uso. Unlike ngayon, hindi ba? Anyway, sobrang sakit sa akin na makarinig ng ganoong mga salita mula sa pamilya ko pa. Pero syempre may point naman sila. Bakit nga ba hindi ako natatanggap? Ano bang mali? Baka may pagkukulang din ako. Isang araw noon, hapon, madilim na, paggabi na nga rin ata noon. Katatapos ko lang sa isang interview sa isang radio station. Nang mapadaan ako sa may Quiapo, nagdasal ako doon. Lord, ano bang maling ginagawa ko? Ipagkukulang ba ako? Sabihin mo Lord, tama bang desisyon ko? Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Matapos ko magsimba, naglakad na ako. Sasakay pa ako ng LRT pauwi sa amin. By the way, taga-monumento pala ako. Habang naglalakad ako sa mga iskinita ng Quiapo, meron ako nakita doon na parang katatayo lang na isang tindahan. At nakuha noon ang atensyon ko. Kasi tindahan ito ng mga kamera. Ang kamera po ay isa sa mga hilig ko, Sir Paul. Bata pa lamang ako, yung mga kamera namin ay ginagamit ko. Mahilig akong kumuha. At noon, kahit papaano may ipon na rin ako. At yung isang kamera doon na medyo luma-luma na, pero pasok pa rin naman. Nakuha yung interest ko kasi nakasale ito, 50% off. Nakadisplay yon sa pinakaharapan. May salamin kaya makikita mo ang loob. Agad akong pumasok at naamoy ko ang lumang amoy ng lugar na yon. Parang amoy ng lumang aparador. Yung amoy ng matanda. Pagkita ko marami pang ibang mga kagamitan ng nandoon. Kamera, mikropono, at kung ano-ano pa. At nakita ko na may isang matanda doon. Siya ata ang nagmamay-ari ng lugar. Magandang araw ho. Available po ho ba yung camera na yon? Itinuro ko yung gusto kong camera. Oo, kukunin mo. Opo. Yun yung ipon ko nung college pa lamang ako. Sapat para doon sa camera. Kasi Sir Paul, meron din kasi akong sideline noon. Ang magkamerahan sa mga events, kasal, birthdays o kung ano pa man. Tapos yung uso pa noon pinapatuyo pa yung mga camera, may film pa. Ganun klase noon. Nagkasundo kami sa presyo ng matanda kasi nakatawad pa ako. Tuwan-tuwa ako noon. Kako, kung walang tatanggap sa akin, di ako na lang ang tatanggap ng mga racket. Kasi nung time po na yun, yung kamerang ginagamit ko, nasira din. Marami pa namang kumukontak sa akin. Kasabay Sir Paul ang aking pag-a-apply. Ang siyang pagtanggap ng mga sideline ko. Na sa totoo lang, malaki ang kinikita ko. Siguro isang beses sa isang linggo malaking bagay na yun. Makabubuhay na. Hindi ko na kailangan humingi ng pera sa mga magulang ko. Ang una ko pong naging kliyente noon ay isang binyag, Sir Paul. Pero alam niyo ba, pagkatapos po ng binyag, nung ibinigay ko na po yung mga litrato sa kanila, may ibinalita sa akin yung kliyente ko. Yung nanay daw niya, namatay. Bigla naman akong kinilabutan kasi ang bait-bait pa naman ng nanay niya. Pinakain pa nga ako doon sa may reception, tapos malaki rin yung binayad nila sa akin. Siyempre, nung una, binaliwala ko lang yun. Baka nataon lang.
Pero yung sumunod ko pong kliyente, birthday naman. At nung ibibigay ko na rin po ulit yung mga litrato, nalaman ko na yung isa sa mga pinsan nung may birthday, bata pa yun siguro mga 8 years old, namatay rin po. Honestly, nung mga time na yun, kinikilabutan at natatakot na ako. Kasi 2 na sa mga customer ko ang namamatayan. Bakit naman ganun? Pero hindi yun naging dahilan para tumigil ako sa pagtanggap ng mga kliyente kasi malaki ang kinikita ko. Yung 3 kong kliyente, kasal Sir Paul. At makalipas ang 1 linggo, nabalitaan ko na yung groom mismo namatay din. Doon kinikilabutan na po ako. May kinalaman ba ako sa kamatayan nila kasi ako yung kumuhang photographer Tapos bigla na lang may namamatay doon sa mga pamilya ng aking mga kliyente. Ang masama, Sir Paul, yung pang-4 ko na kliyente, hindi ko nga matuturing na kliyente, pamilya ko po noon, Sir Paul. May outing kasi naganap at kumuha ako ng mga litrato. Lahat ng to nare-realize ko habang dinedevelop ko na po yung mga litrato. Binalikan ko yung mga soft copy ko doon sa una kong kliyente. At nakita ko na yung unang namatay. Meron po siyang isang kuha doon na malabo po ang kanyang mukha. Group photo po iyon. At doon din sa background, merong isang nahagip na parang maitim na anino. Nanghilabot ako bigla. Yung sumunod naman na kliyente ko, tinignan ko rin, hinanap ko at nakita ko na may isang kuha doon na yung bata may malabo din po na kuha. Partikular yung muka. Group photo rin po ito at may nahagip din po na isang imahe na sa pagkakataon na yun ay medyo malinaw. Parang isang lalaki na nakaitim. Nasigurado ako sa mga panahon na iyon. Wala yun doon noong nakikita ko. Kasi may tema po yung birthday party na yun lahat nakaputi, kaya imposibleng may nakaitim. At sumunod, yung kinasal, meron din silang kuha ng pamilya niya na malabo ang kanyang muka. At meron ako nakitang taong nakaitim sa may likod nila. Nakasuot ito ng parang kapote na natatakpan ng kanyang muka. Ano ba ito? May connection ba ang lahat? Yung mga namamatay na tao, malalabo ang muka. Tapos, may itim na kung sino ang napapasama sa litrato. Nanginginig ako noon dahil kasalukuyan ko nang sinusuri yung mga kuha namin sa outing namin. At laking gulat ko na lamang dahil yung tatay ko, may isa doon na kuha niya na malabo ang kanyang muka. Group photo rin po iyon ng pamilya ko. Tapos, meron din pong kasama na itim na kung sino doon sa likuran na alam ko, wala yun doon noong nandoon kami sa beach na iyon. Takot na takot ako noon, kilabot na kilabot ako. Hindi ko alam ang gagawin. Pangatlong araw pa lang yun. At kadalasan, 1 linggo bago may namamatay doon sa mga pamilya ng mga naging kliyente ko kaya meron pa akong 4 na araw para malaman ang katotohanan kung ano ba talagang nangyayari. Ura-urada, nagpunta ako ng Quiapo pabalik doon sa nabilhan ko. Pero sa pagkakataon po na yun, Sir Paul, takan-taka ako. Dahil yung tindahan ng kamera, wala. Isang malaking pader lang ang nandoon. Ipinagtanong ko sa mga taong nandoon kung nasaan yung tindahan ng kamera. Pero isa lang sila nang sinasabi sa akin. Wala naman daw tindahan ng kamera doon sa kali na iyon. Sa ibang kali meron pero doon, wala raw. Takan-taka ako noon, imposible ka ako yun kasi doon ko talaga nabili yung kamera. Sinubukan ko naman puntahan yung ibang tindahan ng kamera na tinutukoy nila pero hindi yun. Iba yun. Baliw na ako noon, pabalik-balik ako doon sa kalye pero hindi ko na talaga nakita yung tindahan ng kamera. Gulong-gulo na talaga ako noon, baliw na ako at syempre takot na takot. Ayokong mamatay ang tatay ko. Madalas man niya akong pagalitan pero mabuti siyang ama. Kapakanan niya lang naman ang iniisip namin at hindi siya nagkukulang sa amin. Mahigpit siya, oo. At napapagalitan ako.
Pero mahal ko ang tatay ko, kaya ayoko siyang mamatay. Iyak na ako ng iyak noon, nang maya-maya may isang pulubi ang bigla na lang nagpunta sa harapan ko. Nakaupo ako noon sa may bangketa, hawak-hawak ang kamera. Nakabili ka rin ba sa kanya ng kamera? Napalingon ako sa pulubi. Tipikal na itsura ng pulubi. May hawak na basura, madungis, mabaho. Pero sa unang pagkakataon, siya lang ang nakapagsalita ng tungkol sa kamera sa akin noong araw na iyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakabili ka ng kamera sa kanya? Kay kamatayan? Yung mga nakuhanan mo ng kamera na yan, may namamatay, tama? Tama po kayo. Tama po kayo. At ngayon nandito ka dahil natatakot kang may mamatay ulit. Tama ba? Tama po. Alam niyo po ba kung saan ko siya makikita? Hindi mo na siya makikita, iyo. Pero kung gusto mong matanggal ang sumpa, kuhanan mo ang sarili mo gamit ang kamera na yan. 3:00 ng madaling araw. Doon ay makikita mo si kamatayan. Doon ka sa kanya makipag-usap at makipagkasundo para hindi mamatay ang susunod na mamamatay. Pagkatapos ng unay tumawa lang sa akin ng pulubi. Umalis na lang din siya, ako naiwan doon, natakot at umuwi sa amin. Yung mga magulang ko noon hindi ko na inabutan kasi gabi na nang makauwi ako. Yung mga kapatid ko ganun din kasi abala sila sa mga trabaho nila at malamang nagpapahinga na. Hindi ako natulog nung gabing yun. Ayoko mamatay ang tatay ko. At kung ano man ang mapagkasunduan namin ng kamatayan ay siyang tatanggapin ko. Kasalanan ko kung bakit siya mamamatay. Kaya kung buhay ko ang kabayaran, tatanggapin ko. 3:00 ng madaling araw. Sa kwarto ko, kinuhanan ko ang sarili ko sa tapat ng salamin. At pagkasilaw ko sa flash, napapikit ako at sa pagdilat ko, pagtingin ko doon sa likuran ko, sa reflection ko, nakita ko ang itim na nilalang. Huwag kang lilingon kung ayaw mong mamatay. Bakit mo ako tinawag? Ang tatay ko ayoko mamatay siya. Hindi mo pa nakukuha ang mga pabuya mo sa 3 buhay na nawala. Anong pabuya? Anong pabuya? Sa bawat buhay na mawawala, sa mga nakuhanan mo, may pabuya kang matatanggap. Pero sa pagkakataon na ito, wala pa, parating pa lang. Ngayon papipiliin kita. Buhay mo o ang 3 pabuyang darating sa'yo, kapalit ang buhay ng ama mo. Bago ka sumagot, sasabihin ko muna sa'yo ang mga pabuyang parating. Ang matagal mo nang minamahal, hinahangaan, ay mapapasayo na. Meron po kasi akong nililigawan noon, Sir Paul. Si Elise. High school pa lang kami, hanggang college ay nililigawan ko na ito. At masasabi kong mahal na mahal ko siya. Handa kong ipalit ang lahat sa kanya. Sumunod ay mananalo ka sa loto. 100 milyon. Pangatlo ay ang magandang kinabukasan kasama ng pamilya mo, anak mo at ang asawa mo. Hindi ako nakapagsalita, Sir Paul. Hindi ko alam ang gagawin. Pero sa huli, buhayin niyo po ang tatay ko. Ngumiti ang nakaitim. Nakakalokong ngiti. Nakakatakot. Kasabay noon, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Nanlamig ang buo kong paligid. Nagtaasan ang balahibo ko. At pagkatapos yung kamera, nag-usok at nawala na rin na parang bula. Kinaumagahan, nagising ako at pagdilat ng aking mga mata, ang tatay ko ang bumungad sa akin. Anak, ayos ka lang ba? 3:00 na.
Kailangan mo na kumain. Kailangan mo uminom ng gamot. Dad, patawarin niyo po ako. Bakit? Kasalanan mo bang magkasakit ka? Huwag mo nang isipin yon. Nagluto ang mami mo ng paborito mong pagkain. Dad, sorry po. Bakit ba? Kung iniisip mo na dahil pa rin sa paghahanap mo ng trabaho yan, ganun talaga ang buhay, anak. Darating din na panahon na posible namang hindi ka makahanap ng trabaho. Sorry din kung napagsalitaan kita kasi alam mo namang problemado ako nitong mga nakaraan sa negosyo natin, pero okay na rin naman. Bumangon ka na dyan, pilitin mong bumangon, kundi kakalad ka rin pa kita. Masarap ang niluto ng mami mo, paborito mo, sinigang na baka. Napaiyak na lamang ako noon at napabangon sabay yakap sa tatay ko. Ang tatay ko noon gulat na gulat. Yumakap na lang din sa akin sabay batok. Natawa. Sir Paul, totoo ang naging sabi ng kamatayan. Yung nililigawan ko, nabuntis ng ibang lalaki. Samantala, yung pamilya ko naman na hinaharap sa kanya, siyempre nawala na rin po yun. Samantala yung 100 milyon naman na sinasabi ng kamatayan na sana'y mapapanalunan ko kasi Sir Paul, mahilig din ako sa pagtaya sa loto noon eh. Sa isip ko, mas mahalaga ang buhay ng tatay ko kaysa sa pera na iyon. Hanggang sa mga punto na ito, Sir Paul, ay buhay pa rin po ang tatay ko. Retired na po siya sa kanyang trabaho. Sa panahon na ito, single po ako. Wala po ako naging asawa o anak. Hindi naman ako hinahanapan ng mga magulang ko kasi marami naman silang apo eh. Ako sa totoo lang nagtangka rin po ako magkaroon ng nobya. Kasi hindi ko malamang dahilan. Wala eh, hindi kami nagtatagal. Samantala, sa karera naman ng buhay ko, sa trabaho, may magandang trabaho naman po ako. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Ang tanong ko lang ngayon, magkakaroon pa kaya ako ng kabiyak? Hindi pa naman ako masyadong matanda eh. Siguro naman ano. Anyway, alam kong mahirap paniwalaan ito. Pero ako na nagsasabi sa inyo. Totoo si kamatayan. Maski ako, hirap din paniwalaan yon. Pero ganun pa man, wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko.